Amen. Salamat sa choir. Na this morning, I will not, dili ko magwali, ning tagna sa kabuntagon karon. Salamat sa Ginoo doon na tayo speaker. O naani siya, aron maghatod sa iyang Bible student. O salamat sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Our speaker this morning is pastoring at Faith Bible Baptist Church, Bataraza, Palawan. Let's give our undivided attention aron maminaw ta sa pulong sa Ginoo. Dito maglangan atong tawgon Pastor Joriel Daito. Pastor Joriel, please come and preach to us the word of God. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga kapatiran po ng Pigkarangan Bible Baptist Church. Magandang umaga po sa inyong lahat. At salamat sa pagkakataon na pinagkaloob po sa akin. Pribilehiyo na ako po'y sangyaw ng maayong balita sa inyong tanan sa umaga pong ito. So, ako po ay from Faith Life Bible Baptist Church, Bataraza, Palawan. Galing po sa southern part ng Palawan, 240 kilometers away from Puerto Princesa. So layo kayo. Pero dool na mi sa Malaysia. Pero salamat sa Ginoo, nagkita tayo. Amen. This is my third time to preach na una nung dito pa. Yung iba sa inyo hindi na po, pero yun po yung una kong wali dito na ito pa yung simbahan. And then the second time nag Sunday school ako, pastor. And then this is my third time na nakatayo po dito sa inyong pulpito. And I thank the Lord. Salamat sa Panginoon dahil pare-pareho tayo ng pananampalataya. Amen. And our faith is in the Lord Jesus Christ. At ang mensahe ng pulpitong ito hindi pa rin nabago. Kung ano yung nakasulat sa Biblia, which is the Lord, amen, ang ating Panginoong Hesukristo, ang mensahe ng pulpito pong ito. And then, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon we have another kapatiran na sumuko ng buhay dahil po siya po ay binigyan ng Panginoon ng burden na mag-aral ng Bible School. And thank you, personally, nagpapasalamat po ako sa Bible School, Pastor, na sa pag-train po ninyo, mayroon pong mga lingkod na ng Diyos na nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon. Kami din, we have 2 Bible students ngayon na katuwang ko po sa gawain doon po sa Bataraza. Sila ay faithful at naghihintay na lang po sila na magkaroon sila ng asawa. Para, ibig sabihin, sabi ko sa kanila, yun yung gusto ng Panginoon sa atin. Bago kayo lumabas, mag-asawa muna kayo. Yun ang aking sa kanila. Pero parang wala pa, pastor eh. And they're still praying na hindi sila daw magdali. Gusto nila galing sa Panginoon. Tayong lahat. Tayo po ay magsimula sa mga bisita po. Kami po ay nagagalak na kayo'y amin pong nakapiling sa umaga pong ito. Kami po ay natutuwa na makarinig din po kayo ng Ebanghelyo ng atin pong Panginoon. Sa umaga pong ito, please open your Bible in John chapter 12, verse number 28, verses 28 down to 33. Verses 28 down to 33. Okay? Basahin ko po at sundan po ninyo ng inyong mga mata. Father, verse 28, glorify thy name. Then came there a voice from heaven saying, I have both glorified it and will glorify it again. The people therefore that stood by and heard it said that it had thundered, and others said, an angel spake to him. So, verse 30, Jesus answered and said, this voice came not because of me, but for your sakes. Now is the judgment of this world. Sabi ng Panginoong Hesukristo doon sa mga soldiers or Roman soldiers. Now shall the prince of this world be cast out. And I, if I be lifted up from the earth, will draw all men unto me.
This he said, signifying that death he should die. Maraming salamat po. Ang pamagat po ng ating mensahe, dito rin po sa verse number 32, lifting up Jesus. Walang ibang, ngayon, ito po, yung atin pong pag-aaral, ito po ay application din natin bilang isang mga mananampalataya na ito, tayo ngayon. Pero kung ikaw ay hindi pa mananampalataya, God offers you salvation. Ito po'y sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Nandito po kami sa inyo, nakatayo po ako, ang aking mensahe hindi tao, ang aking mensahe hindi relihiyon o Pigkarangan Bible Baptist Church. Ang aking mensahe si Kristo Jesus. Siya lang po ang magbibigay siya po ang ipinadala ng Diyos Ama para sa ating kaligtasan. Amen? So, that's why everyone, bago po tayo sa ating po mga mananampalataya, o sa mga hindi rin mananampalataya, we need Christ in our lives. Tayo po saglit na manalangin, Ama. Minsan pa, nagpapasalamat po ako sa pagkakataong ito, and the privilege, Panginoon, and also the freedom that I can speak your word, Panginoon, dito po sa inyo pong simbahan sa Pigkarangan Bible Baptist Church. Panginoon, thank you for the leadership Pastor Ray, maging sa kanyang buong pamilya, sa lahat din po ng mga mananampalataya sa iglesia pong ito, Panginoon. Salamat sa patuloy na pagpapahayag ng inyong ebanghelyo sa dakong ito. Panginoon, tulungan niyo po kami, ang inyong abang lingkod nawa ay gamitin niyo po as a mouthpiece of your word, Panginoon. Wala akong magagawa kung wala po kayo, Panginoon. Ito lamang po ang aking kahilingan, dalangin sa matamis na pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Maraming salamat. Tayo po ay makakaupo na. So the purpose and duty of every believer, also a pastor, and also every church of the Lord Jesus Christ can be summed up in 3 words. Tatlong bagay lang po, tatlong salita, mga kapatid. It is lifting up Jesus. Wala na pong iba. Amen? We should lift up the Lord Jesus Christ, in our lives and also in our salvation. In our text, Jesus said that if He were lifted up, that He would draw all men unto Himself. Ito po yung panahon ng ating Panginoong Hesukristo ay nasa taas na po ng cross at the Calvary by the hands of the wicked men, because Jesus was lifted up on the cross to die. Yun ang kalooban ng Ama para tayong mga makasalanan. Amen? Sabi ng Romans, we are all sinners. Amen. Naniwala ba kayo na tayo makasalanan? At dahil tayo yung mga makasalanan, yung mga kasalanan na ginagawa natin, yun yung bunga ng atin pong pagkamakasasala. That's why, tayong mga tao, dahil sa kasalanan, si Kristo ipinadala ng Diyos para tayo po'y makaangkin ng kaligtasan. And also because He was buried in the tomb, because He rose again on the third day, and because He was highly exalted to the right hand of the Majesty on high, Jesus is drawing all men unto Himself. Kaya nga, sa simbahan, kapag si Kristo ang ating itinataas, si Kristo ang mensahe ng atin pong, o mensahe ng pulpitong ito, ang tao lalapit sa Kanya. Amen? Kahit na anong mga methods ang gagawin natin, kahit na ano yung mga, ang tawag niyan, gawin natin sa simbahan, may mga programs tayo, hindi masama. Amen? Pero ang nagdala sa atin dito, si Kristo. Amen. Alam ko po, napakaganda ng programa ng simbahang ito, mga kapatid. Pero hindi mangyayari ang lahat ng yan kung hindi dahil kay Kristo. Dahil yan ang pangako ng Panginoon. Si Kristo ang nagdala sa atin. Basta ituro lang ang mensahe, ang ebanghelyo na si Kristo namatay, inilibing at muling nabuhay. Amen? That is His drawing all kinds of men, every nations. Amen? We are brothers here from Africa. Tama ba? Kenya. We are brothers here from Kenya. Amen? Kalain po ninyo yun. Mayroong naligtas, mayroong mga mananampalataya doon sa Kenya, doon sa Canada, doon sa US, China.
Ang dami mga kapatid from Africa. Why? Because sa pulong o sa salita ng Panginoon na naihayag, this is the gospel of the Lord Jesus Christ. Sinabi nga kanina sa atin pong Sunday school, this is the gospel, no? Yung ebanghelyo ng atin pong Panginoon na dapat na ituro natin. Wala na pong iba mga kapatid o mga minamahal. Jesus is drawing all of His chosen ones whose names were written in the book of life from the foundation of the world. Jesus is still being lifted up today and He is still drawing His children. Doon sa mga tumanggap, pinili kayo ng Diyos. Doon sa mga hindi tumanggap, mga kapatid, pambihira, nakakalungkot po dahil hindi sila daranas po sila ng matinding kahirapan o sa impyerno. Jesus is still being lifted up today and He is still drawing His children unto Himself. So what is the implication of our text? That all of God's children or saints, amen, sa lahat ng mga nagtiwala sa Panginoon, mga minamahal, that are drawn to Jesus through the cross. Sa kamatayan ni Kristo sa cross ng Kalbaryo. Amen. That's why, tingnan po ninyo, napakaganda ng mga mensahe ng atin pong inaawit. Amen? Lahat nagtutugma po yan, mga kapatid o mga minamahal. Yung mensahe ng awit natin, yung hymno, that's our hymns of faith. Ay, alam niyo yung ibig sabihin ng hymns, this is when we sing, no, this is the celebration of our salvation. Kaya nga kapag kumakanta tayo ng mga hymno o ng mga hymns of our faith, masaya tayo. Amen. Every sing o every song, yung kanina yung He lives, dapat nakangiti. Amen. Kanina sabi ng Sunday school teacher natin, malungkot tayo kapag kinakanta natin yung He lives. Maghikab ba? Amen? Dapat, kapag kumakanta tayo, this is the celebration of our salvation, no, yung tagumpay ng ating Panginoong Jesucristo na siya'y muling nabuhay. Amen? Salamat, mayroong pag-asa. Yung mensahe na itinuturo po natin, atin pong itinuturo sa mga hindi mananampalataya. Hindi po tayo nagtuturo ng atin pong relihiyon. Amen? The Lord Jesus Christ. Jesus Christ was lifted up on the cross to draw all men, all His people, past, present, and future. And then the only way for any person ever to enter into heaven is through the cross of Christ. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Tapos sinabi ni Thomas, Panginoon, hindi namin alam ang daan. Ituro mo sa amin ang daan. Di ba? Kaya ang daming mga relihiyon ngayon, hindi talaga alam ang daan. Dadaan sila sa ibang daanan, di ba? Merong daan ng good works, may daan ng relihiyon. There is only one way. There is only truth, and there's only life, which is the Lord Jesus Christ. Amen po? So, now, let's observe this. What it means to lift up Jesus. Ano bang ibig sabihin ng to lift up Jesus? From the Greek word, yung phrase na lift up, it is translated in our text, it is exalt. 14 times and 6 times in the New Testament. So the word means is to lift up. It is to exalt. Amen? It is to exalt Him, to exalt or to raise the dignity, to honor, amen, the name of Christ. That's why kapag tayo po ay nagso-soul winning, ang naitataas si Kristo. I remember when I was in Batarasa, mayroon kaming kapitbahay. Alam niyo yung kanilang ibinibigay sa amin, pasugo. Pasugo.
Tapos ang nililift up yung mga tao, yung magagandang mga building, pambihira, sabi ko, wala lang man si Kristo. Amen. Naintindihan po ba ninyo yun? Sa buhay o sa atin, ang mensahe natin, mga kapatid, si Kristo. Amen. Ang ating Panginoong Jesucristo sa atin pong buhay. Wala na pong iba that Christ lifted up to die on the cross. Namatay si Kristo para sa iyo. Yun yung sasabihin natin sa mga taong hindi pa o nasa lugmok ng kasalanan. Mahal ka ng Diyos. Merong namatay para sa iyo. Iniligtas ka niya. Merong dumanak na dugo para sa iyo, para sa iyong kaligtasan. At hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. You need Christ. Mga minamahal, kung wala pa kayong Kristo sa umaga pong ito, kailangan mo si Kristo sa iyong buhay. You need Christ. Salamat sa pagkakataon na binigyan kayo ng Diyos ng pagkakataon na madala kayo dito. Pero hindi ito ang makapagliligtas sa inyo, itong building. Sa pag-attend nyo dito, binigyan lang tayo ng pagkakataon ng Panginoon para marinig ninyo ang mensahe. Dahil ang nagliligtas sa atin, ang ating Panginoong Hesukristo. Kailangan natin siyang sampalatayanan sa atin pong buhay dahil wala po tayong magagawa, mga kapatid. Amen? Wala tayong magagawa. That's why we need to lift up Jesus today. When we exalt His name, amen? Christ, ngayon nga, tayong mga mananampalataya, Christ is our Lord. Si Kristo na ang Panginoon mo. Ano ibig sabihin ng Panginoon? Lord, He is your Master. Nung ikaw ay hindi pa nagtiwala sa Kanya, ang sinusunod mo, sarili mo. Amen. Kaya nga ang hirap nating dalhin sa simbahan eh. Amen. Kaya nga ayaw natin pong mag-soul winning eh. Amen. Pero ngayon, ikaw, si Kristo na ang Panginoon mo. He is now our Master. He is now our Lord. Amen. Our Lord, siya ang nasusunod sa atin pong buhay. Siya na po ang nasusunod sa buhay natin ang kanyang salita, mga kapatid. So Jesus was lifted up on Calvary as the mighty prince, the conqueror of Satan and of sin. Amen? Gusto mong makalaya sa kasalanan? Si Kristo po ang sundin natin. Amen? Si Kristo po ang sundin natin sa atin pong buhay. He was lifted up from the grave as the risen Savior, and He was lifted up to glory as the exalted King of Kings and the Lord of Lords. Amen? Ngayon, ikaw po ay naglilingkod na sa hari. Hari ba? Hari ng mga hari. Amen? Diyos ng mga Diyos o Panginoon ng lahat ng Panginoon. We have a lot of lords. Pero masigit yung atin pong Panginoon. Amen. He is the Lord Jesus Christ, our Savior. That's why today, we should lift up Jesus as an exalted Savior. Amen. Hindi natin po pwede, bilang mananampalataya, si Kristo na talaga dapat ang masunod po sa atin pong buhay. Amen. So, ngayon, who is to lift up Jesus? Pangalawa, sino dapat ang magtaas, ang mag-exalt sa ating Panginoong Jesucristo? During the time when the Lord Jesus Christ crucified on the Golgotha's hill, the wicked men lifted up Christ. Tinaas siya sa cross para siya, mamatay. At para bayaran ang atin pong mga kasalanan. Amen? Sa dugo ng atin pong Panginoong Jesucristo. So ngayon, ang kalooban ng Diyos to lift up the Lord Jesus Christ is to accomplish the great plan of salvation sa ating mga makasasala. Sa ating mga makasalanan. Kailangan kasi natin ng kaligtasan kaya si Kristo. Amen? Ipinako sa krus ng Kalbaryo. Pero sino ang dapat sa panahon natin ngayon? Tapos na si Jesus na ipako na sa krus ng Kalbaryo. Who is to lift up and exalt Jesus? Sino? The redeemed. Yung mga naligtas.
Yung mga nag-believe doon sa atin pong Panginoong Jesucristo, isang araw, kung ikaw ay isang mananampalataya na ngayon, isang araw, alam ko, kinatagpo ka ng Diyos o kinagtagpo ka ng ating Panginoong Jesucristo at ikaw ay nakaangkin ng kaligtasan dahil kinilala mo, tinanggap mo si Kristo bilang sariling tagapagligtas ng iyong buhay. Ngayon mga kapatid, sa mga bisita po namin, mga minamahal naming mga bisita, si Kristo ang kailangan natin. Tayong mga mananampalataya, tayong mga tinubos na ng ating Panginoong Jesucristo, no? Kailangan na maitaas sa atin pong buhay ang atin pong Panginoong Jesucristo. Amen po? Lalo na po sa simbahang ito. Amen? Dito sa Piggarangan Bible Baptist Church, lumiwanag tayo. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify God. Amen? Lumiwanag tayo. Si Kristo ang makita sa buhay natin. Ephesians chapter 3 verse number 21, unto Him be glory in the what? Church. Sino ang mabigyan ng glory? Ang church by Christ Jesus throughout all ages. Amen? World without end. Amen? Kaya nga, salamat. Amen? Dahil sa inyong pagtatapat, nakikilala ang inyong pananampalataya sa ibang lugar. Amen? Alam nyo, yung tayo, di ba? We are giving in missions. Amen? Hello? Sa bawat bigay natin ng missions at marami tayong natutulungan ng mga partners, amen, partners sa gawain ng Panginoon na atin pong binibigyan ng missions, support, giving, maraming nagpipray sa atin. Amen po? Ang daming nagpipray po para sa atin. At ginagawa natin ito para sa atin pong Panginoong Jesucristo. Amen? Dahil hindi mabayaran, mga minamahal, ang kaligtasan na dulot ng atin pong Panginoon. Amen po? Number 2, how do we lift up Jesus? Paano? So, paano natin itaas si Kristo sa atin pong buhay? There are several ways in which we, as God's people, lift up Jesus. Because for Jesus to be lifted up and exalted, number 1, there are certain things that we must do. Number 1, we must have Christ-like spirit. Meron tayong katulad nito mga kapatid ng spirito ng atin pong Panginoong Jesucristo. Tingnan po natin si Kristo. Ano ba si Kristo? Nung siya'y nabuhay dito sa lupa. Dahil si Kristo ay meron pong humble heart. Amen? Humble heart ang atin pong Panginoon. Amen? Kabaliktaran ng humble, ano? Hambog. Tama po? Hambog. Amen? Pride. 1 Peter chapter 5, verse number 5 to 6. Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Amen? Tinutukoy po to sa church. We need to submit to our pastor. Amen? Naintindihan ba natin yun? Kapag ginagawa natin ito, nagpapakita tayo na mayroon pong humble spirit. Amen? Hello? Members, tayo po, napakahalaga po mga kapatid. We should submit ourselves unto the elder. Ye all of your be subject one to another. Ganon din po sa bawat isa. Para maiwasan ang divisions, ang away-away sa simbahan. And also, and be clothed with what? Humility. Amen. Minsan yung pagiging humility na iwan lang dito sa simbahan. Paglabas, hindi na suot yung humility. Sabi ng Biblia, and clothed with all humility, for God resisted the proud and giveth grace to the humble. Amen? Diba? That's great blessing na marinig mo mga kapatid. Na kapag ikaw ay mapagpakumbaba, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng grace. That's favor. Amen?
Sa buhay natin, sa trabaho natin, sa school, sa anumang mga ginagawa natin, mga kapatid, if we are humble in the sight of the Lord, God will lift you up. The Bible says in verse number 6, humble yourselves, therefore under the mighty hand of God, that He may what? Exalt you in due time. Itataas ka ng Panginoon. Hello? Itataas ka ng Diyos, darating ang panahon. Kaya nga mga kapatid, tayo po ay matutong magpakumbaba. If there's anyone sin that God had hates above all others, ano yung ikinagagalit ng Panginoon? Pride. This is the sin of pride. Alam niyo po ba, dito nahulog si Satanas. Amen. Gusto niyang maging katulad ng Diyos. At ang pagiging pride, ito po mga kapatid, ginagamit ni Satan para tayo po'y lumayo sa Panginoon. Amen? Lumayo sa atin pong Panginoon. Hindi lang po yun, to have a Christ-like spirit, it means to have love and compassion. Amen? Love and compassion for others. Romans chapter 12, verse number 10. Be kindly affection one to another, with brotherly love. Sa simbahan, magkakapatid tayo. Amen? Iwasan natin yung bangayan, iwasan natin yung... magmahalan tayo in honor, preferring one another. Amen? Amen? Yan ito lang yan eh. Sa loob ng simbahan, dapat marunong tayong maggalangan. Galang ba? Galangin natin. We need to honor Him. Respect Him. Amen? Yun yung mahalaga sa simbahan. Amen? Na kahit na kami sa simbahan, kunti lang po kami mga kapatid. Lagi kong itinuturo sa kanila, marunong tayong magrespetuhan sa bawat isa. No? Inline dito sa salita ng Panginoon, meron naman din pong pagsaway, kung hindi naman tama ang ginagawa, pero inuutos po sa atin ng Panginoon, amen, na tayo po'y magmahalan sa bawat isa. Amen po? Yan po yung mahalaga sa bawat isa sa atin. Okay, so, ano pa yung gagawin natin? Pangalawa, to lift up Jesus, we must be faithful to the Lord. Maging tapat tayo sa atin pong Panginoon. God is not looking for perfection. Amen? Mayroon bang pangalang perfecto dito? Wala. God is not looking for perfection or people, no, na yung ibig sabihin ba na hindi na nagkakamali. He is simply searching for those who will be committed and faithful. Amen? Committed and faithful sa Panginoon. God gives us relationships. You know what? Faithfulness is being loyal, steadfast, and dependable. Ang katapatan, mga kapatid, na makikita yan sa mga pagsubok sa buhay. Amen? Makikita na kung ikaw ba'y tapat pa rin sa Panginoon sa kabila ng bagyo sa iyong buhay. Amen po. Despite tayo po'y dapat na maging matatag. So be faithful. God gives us relationships. You as husband and wife, be faithful. Bawat isa. Amen po. Maging tapat po tayo doon po sa mga tao na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Galatians chapter 6 verse 1 and 2, Brethren, if ye have overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such one in the spirit of what? Meekness. Amen? Kailangan nagpapakumbabaan. Maamo, amen? Ibig sabihin ng spirit of meekness. Considering thyself, lest thou also be tempted. Bear ye once another burdens, and so fulfill the law of Christ. So that's why we need to be faithful in our family, no? Sa atin pong churchmates, no? Maging faithful po tayo sa bawat isa, sa relationship na ibinigay po sa atin ng atin pong Panginoon. Mga tatay, you should be faithful to your family. Amen po? No? Bilang isang tatay, lagi kong sinasabi sa church, ikaw ay pastor sa inyong bahay. Huwag mong sasabihan ng anak mo na hindi ka nakikinig kay pastor, ha? Hindi.
Ikaw ang una na magpastor sa inyong bahay. Hello? Tumatayo ba tayo? Nagiging magandang huwaran ba tayo sa kanila? Yung ating pananampalataya, nakikita ba ng ating mga anak? Amen? Next Sunday is Father's Day. Amen? Dapat, amen? Bilang isang tatay, tayo yung nagdadala sa kanila. Kapag hindi tayo nagtapat dito, mga kapatid, pananagutan natin ito sa Panginoon. Are you there? Pananagutan po natin ito sa Panginoon. That's why we need to be faithful in that, in our relationship sa atin pong family. Not only that, we should be faithful also what God entrusted you. Ano yung mga ipinagkatiwala sa inyo ng Panginoon, mga kapatid? Ano yung mga ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon? No? Alam mo yung sinabi ng Panginoon, kung hindi ka na pagkakatiwalaan sa maliit, paano ko ibibigay sa iyo? Paano kita pagkakatiwalaan sa malaki? That's why, ang Diyos nagbibigay doon muna sa kukunti. Kung binigyan ka ng Panginoon ng ganito, ng maliit, pasalamatan mo, Lord, help me to be faithful in this. Amen po? Maging faithful po tayo, katulad po ng parable of talents, mga kapatid. Gusto ng Panginoon na makita pong nagtatapat po tayo sa ipinagkatiwala niya po sa atin. Napagkakatiwalaan kayo tayo ng Panginoon. Sunod is time. Ano yung unang pinagkatiwala sa atin? Oras. Ito yung lagi kong sinasabi sa mga students namin. God gave you sa mga college, madalas kasi yung mga college, di ba? Pagdating ng panahon, makaisip na, ay, hindi na bagay sa akin tong kurso na to, iwan ko na to. Ito yung lagi kong naaalala nung nag-aaral po ako. Binigyan tayo ng Diyos ng 4 na taon sa isang kurso. Tama, hindi? Tama, hindi? You should be faithful in 4 years. Tapusin mo ng 4 na taon. So kapag hindi natin natapos, sa Bisaya, nagundang tayo, o anong ginawa natin, nag-shift na naman tayo, hindi tayo naging faithful sa time na ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen po, naiintindihan niyo ba ako, mga kapatid? Hello? Yung oras na ibinibigay sa atin ng Panginoon, mahalaga. Kaya nga tayo din pong mga mananampalataya, hindi tayo, gumising tayo. Amen? Katulad ng natutulog dyan. Gising. Iba sa inyo, nakangangan eh. Naiintindihan ko po na masarap talagang matulog. Gumising tayo. Sabi ng Biblia, Ephesians chapter 5 verse number 6, redeeming the time because the days are evil. Amen. Malapit nang bumalik ang Panginoon. Yung mensahe na dala-dala natin, ituro natin. Mayroon tayong mensahe na si Kristo lamang, no, ituro natin si Kristo, ang kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Sunod yung ating talent. Pinagkatiwala yan sa iyo ng Panginoon, gamitin mo. Amen. Sunod yung ating treasure. God gave us treasure na ginagamit natin. Amen. Mag-impok tayo sa langit. Amen. Sabi nga kanina, yung ating giving, yung ating pong binibigay para sa mission, it is seed. Amen? Seed. Na kung nagbibigay tayo dyan, mga kapatid, alam nyo ba, dyan nagmumula yung blessing? Pagpapala ng Panginoon kapag tayo matapat na nagbibigay sa atin pong mission. Amen? Sa mission. That's why we need to honor the Lord according to Proverbs 3, chapter 3, verse number 9 and 10. Honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Oh, amen? Why? Anong nais ng Panginoon sa atin? We should honor the Lord in our substance. Amen? Hindi lang ito yung gusto natin, yung verse number 10.
Sundin muna natin yung verse number 9. Honor Him. Amen? O honor natin ang Panginoon sa atin pong treasures. Amen? And number 3, dito na po tayo magtatapos. We lift up Jesus by living a holy lives. Amen? Sa pamamagitan po, maitataas natin si Kristo sa atin pong buhay kapag tayo'y namumuhay ng may kabanalan. Amen. Kanina sinabi po sa atin pong Sunday School, kung nandito kayo, mga kapatid, kailangan o tayong mga mananampalataya, humiwalay tayo sa sanlibutan. Holiness, it means separation. Hiwalay tayo sa sanlibutan. Amen po. We need to separate because holiness, it is a decision of your will. It is what you choose to do with your life. Ikaw talaga yung pipili niyan. Amen? Kaya nga pagdating sa school, pagdating dun sa labas, sabi ng Biblia, humiwalay ka. Be ye separate. Amen? Hindi tayo pwedeng makihalo sa kanila. I know some of you have unbelievers friends. Hanggang doon lang. Huwag na tayong makihalo sa kanila o makisalo sa kanilang mga ginagawa. In our conduct of living. Amen? Church, we should lift up the Lord Jesus Christ in our lives. Amen? Kailangan natin siyang itaas sa atin pong buhay. Wala na pong iba. Disconnect tayo sa sanlibutan, mga kapatid. Walang iba na dapat na gawin ng isang mananampalataya in order for us na maitaas natin si Kristo sa atin pong buhay. Mayroon kang mahal sa buhay na hindi pa mananampalataya, baka ito yung dahilan kasi hindi mo tinataas si Kristo sa iyong buhay. You have a family na hindi pa naliligtas, magulang mo, mga kapatid mo, hindi naliligtas dahil yung buhay mo hindi nagiging blessing. Amen? Simulan natin ngayon. Kailangan nating itaas yung ang ating Panginoong Jesucristo sa atin pong buhay. Let's bow our head and close our eyes. Dakila naming Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Salamat, Ama, sa oras pong ito. Binigyan niyo kami ng pagkakataon na amin pong mapag-aralan ng inyong mga salita. Nawa ito po'y manatili sa aming mga puso. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Daghang salamat, Pastor Daito. Manindog ta palihog. Manindog ta. I ask everybody to please stand up, bow your head, and close your eyes. Maghimot nining imitation. Lifting up Jesus. Now, sa di pa ko mo hatag invitations para sa mga Kristohanon. But first of all, maybe doon na tayo mga bisita karon nga wala pa makasiguro sa ilang kaluwasan. I'm going to ask you this very important question. Are you saved? Nakasiguro ba ka nga human sa imong kamatayon ng imong kalag padung sa langit? Maybe kung wa ka nakasiguro, may akong pag-ampo that you will not leave this place nga di nimo masiguro ang imong kaluwasan. Para sa among mga bisita karon, no, kung ingon ka, Pastor, I want to be sure sa akong kaluwasan. Inong anong kinahanglan ta maluwas because the Bible says, for all have sinned and come short of the glory of God. Akong gihangyo ang mga Kristohanon just to pray. This is a very serious moment sa atong church. Christian, don't laugh. Kamo diyan nga nasa likod. During sa invitation, you must behave. Because morning mga utangang importante kayo sa atong kinabuhi. Maybe amo kang bisita, wala pa kakasiguro sa imong kaluwasan. Pastor, why I need to be saved? Because we are all sinners. And the Bible says, ang bayad sa sala, mao ang kamatayon. Ang ikaduhang kamatayon, mao ng imperno. Kung dili nimo madawat si Jesus Christ nga imong maluluwas, ang imong kalag itambog dito sa linaw nga kalayo. But the Bible says, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life.
Ngayon ka, Pastor, maybe you want to be saved. Pastor, gusto na ko dawaton si Jesus Christ nga akong maluluwas. Gusto na ko papuyon siya sa akong kinabuhi. I want to be saved. If you want to be saved, kung gusto nimo dawaton si Jesus Christ nga imong maluluwas, ayaw ka uwaw. Ipataas lang imong tuo nga kamot ay mailahan nga imo siyang dawaton. Ado na ba? Who will be the first? Pastor, I want to be saved. Ado na ba? Pataas lang imong tuo nga kamot ay mailahan nga imo siyang dawaton. Now I presume that all of us are saved. And this morning, maybe God speaking to your heart. Dapat si Kristo ang atong ibayaw sa atong kinabuhi. Dapat siya mo'y atong ipataas. Inaagi sa atong pagpaubos, pagpangalagad sa Ginoo, and be faithful sa atong paghimo diya sa buloton sa Ginoo. Kung Ginoo nagkigsulti nimo, please come to the front. Please, Christian, please come. Come on. Pagkigsulti diya sa Ginoo. Now, God wants us to be, ang iyang ngalan mo'y atong ipataas sa atong kinabuhi. Dili ang atong ngalan. Inaagi sa atong pagpaubos. Atong ipataas si Jesus Christ sa atong kinabuhi. Please come, mga Kristohanon. If God speaking to your heart, why you will not come to the altar? Come on. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, sa imong ganunggan mo, imong pulong Ginoo, na ikaw mo'y among ibayaw sa among kinabuhi. Pinagi sa among pagpaubos, pinagi sa among pag-alagad ya kanimo, pag-faithful. Lord, thank you for these people, O God. They came forward, they prayed. Lord, bless them. Tanan akong ipangayo. In Jesus' name I pray. Amen. Okay, daghang salamat. O human sa atong closing prayer, atong pasalamatan ang alagad sa